Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ba'y masaya? May sound? Meron? Sige, ang gaganda ninyo katulad ko, no? Anyway, sa umaga pong ito, ayaw po tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi sa 1 Peter 5:7, bring all your worries to me because I care about you. Amen? Amen. Amen. Sige, samahan niyo po kami sa awitin. Woo! Your
Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, sa aming paglapit sa umagang ito, kilala niyo po ang bawat isa na mayroong Panginoong bigatin, mga problema, mga trials, O God. Ang dapat po namin gawin, O God, ay lumapit sa inyo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. There is no problem too big God cannot solve it. Hallelujah. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark Yes, O God. God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. And He said, He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." He said, and He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." ito ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of your world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry
na ito ay tutulungan ng Panginoon. Ito ang pangako niya. And He said, He said, Come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Once again, He said, He said, Come
the Prince of Peace. You are the great I am, my victory. You're my King. You are my King. Hallelujah. You are our King. You are our Lord. Hallelujah. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Panginoon. You are Jehovah, the living Word. Hallelujah. Yes, oh God. Almighty God, the Prince of Peace. Hallelujah. You are the great I am, my victory. Oh, the glory of your presence. We your temple give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise, and with glory in your embrace, as your presence now fill this place. So arise from your rest and be blessed by our praise, as we glory in your embrace. Yes, oh God. Feel your presence this morning, oh God. Feel this presence. Lord, feel your presence this morning. So arise from your rest and be blessed by your praise, as we glory in your embrace, as your presence now fills this place, as your Yes, oh Lord. Feel your presence, this church, oh God. Feel it, oh God. Feel it in your presence. Hallelujah. as your presence now fills this place, as your presence now fills this place. Purihin ka, Yahweh. Kantarabasate, karabadarakia, yarabababasikia. Oh Lord, thank you for your presence, oh Lord.
Thank you for filling us up this morning. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your visitation, O Lord. Salamat, salamat po, Panginoon. At purihin ka, Yahweh. Muli, marami mong salamat, Panginoon. Napakabuti niyo, O God. Napakabuti niyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, for filling us up this morning. Thank you. Thank you, Lord, for your presence. Muli, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. In behalf of my brother and sisters here this morning, you deserve all the highest praises and adoration and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Mute. Hello, mic test. Yan. Isang masaganang pagsamba po muli sa bawat isa sa atin. At blessed Sunday po sa umagang ito. At nagpapasalamat po ako sa Diyos, una po, sa pagkakataon po na makatayong muli sa inyong harapan. At maraming salamat din po sa BOP o Board of Pastors sa pribilehiyo na ipinagkaloob niyo po sa akin sa umagang ito. Sige po, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna'y lumapit at manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na nagbibigay buhay, Diyos na nagpapala, Diyos ng sangkatauhan. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na patuloy mo kaming dinako, Panginoon, sa lugar ng sambahang ito upang sama-samang itaas, papurihan ka, pasalamatan ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa lahat ng circumstansya na dumarating sa aming buhay. At patuloy kaming naririto, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na ang mga araling ito na matutunghayan po namin sa umagang ito, Panginoon, ay magbigay po ng liwanag sa amin kung sino ka nga po at sino kami sa iyong harapan. Lord God, hindi po kami nagja-judge, Panginoon, pero itong aralin na ito ay tiyak po namin na makapagbibigay at makapagbubukas sa lahat ng tao, sa kanilang kaisipan at pangunawa patungkol sa kaligtasang hatid mo sa bawat isa sa amin. Samahan mo nga po kami kasama ng banal na Espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan, magbubukas sa aming kaisipan at kaunawaan kung ano nga po ang tunay na kahulugan ng born again. Lord God, purihin ka nga po at sambahin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So, ang text po na pag-aaralan natin sa umagang ito ay mula po sa aklat ng 1, John chapter 3, verse 3 and verse 7. Pero lahat po yan mula 1 to 21, yung ating magiging text. Sabi nga po dyan, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God
unless they are born again. At inulit po ng Panginoon sa verse 7, you should not be surprised at my saying, you must be born again. So alam niyo na po yung ating title at topic sa umagang ito. You must be born again. So sa panahon po natin, marami pong katuruan, maraming relihiyon, sekta o samahan na nagtuturo nga po kung paano nga daw po maligtas ang isang tao. Pero para po sa atin, iisa lamang po ang sinasabi ng Biblia. You must be born again. Ano nga daw po ba ang ibig sabihin ng salitang born again? What it does mean to be born again? Ano daw po ba ang kahulugan? Samahan niyo po ako at aralin natin yung encounter ni Nicodemus sa Panginoon. Ito'y mamaya po makikita natin isang paanyaya po para sa atin. Kung pag tinanong po ng Panginoon si Nicodemus, bakit ka papasok sa aking kaharian? At maging ganun din po para po sa atin. Bakit nga ba tayo papasok sa kaharian ng Diyos? Sige po, sama-sama po nating basahin. Verse 1 to 5 po muna. Now, there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. May isang lalaki nga po na ang pangalan ay Nicodemus. Sino daw po si Nicodemus? Isa isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay kabilang po sa Council of Sanhedrin. Pag sinabi pong Sanhedrin, nung time po nila yun, yung pinakamataas na katungkulan dun po sa Jewish po. At hindi lamang po isang Pariseo siya, pinuno siya ng mga Hudyo. Ibig sabihin, meron po siyang katungkulan politically at katungkulan po bilang pare, priest, at scholar din po si Nicodemus. Kaya tinitingala siya, kilalang kilala po siya. Siya ay pinuno ng mga Hudyo. Pumunta siya kay Jesus ng gabing iyon. Bakit kaya gabi? Dahil ba nahihiya siya na makipag-meet up kay Jesus Christ? Marahil, o kaya naman busy lang si Jesus Christ pagdating po ng umaga. Kaya ang time talaga na makausap niya ng personal si Jesus ay ang gabi lang po. Sabi nga po dyan, ng gabi nga sinabi niya, Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Bakit? Ito ay sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang sumasakay niya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sumagot naman si Nicodemus, How can someone be born when they are old? Paano nga daw naman yung isang tao na matanda na ay makakapasok pa sa sinapupunan ng kanyang ama, ng kanyang ina? Jesus answered again, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Ito yung katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak ang isang tao ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa paghahari ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. So tignan po natin yung conversation nila. How is a man saved? John 3 verse 1 to 6, ayon sa binasa natin, the quick answer is to be born again. Born from above. The English translation po ng Hebrew word ay born from above or to be born of the Spirit. Bakit po kaya ganun ang naging tugon ni Nicodemo sa Panginoon? Bagamat kung titignan natin, may slight na tama si Nicodemo. Kasi bakit? Yung sanggol o yung tao, tayo, paano pa makakapasok sa sinapupunan? So kung iisipin mo, si Nicodemo, matalas ang pag-iisip niya. Bakit ko po nasabi? Kasi alam niya na pag ikaw ang isang baby
ay hindi po magagawa ng baby yung kanyang sarili na malikha siya. Merong kailangan tao para ma-create niya yung isang baby. Di po ba? Ganon din po yung gustong sabihin ng Panginoon. Mamaya po makikita natin. Dito po, bakit kailangan nating ipanganak sa Espiritu at hindi sa laman? Yan po, to be born of the Spirit. Kasi po, i-differentiate po ng Panginoon yung natural and physical birth and the spiritual birth. Sabi po sa verse 3 and 4, cannot be born again when he is already old. Ang sagot ng Panginoon, born again, born from above. Verse 5, born of water. Ang sagot ng Panginoon, born of the Spirit. 2 beses niyang binanggit at inulit kay Nicodemo. Verse 6, born of flesh is flesh, but born of spirit is spirit. Di ba pansinin niyo po ang tao, pagka wala siyang puso, mabubuhay po ba siya? Pag wala siyang utak, mabubuhay po ba siya? Di po ba hindi? Yun yung katangian na meron ng tao para mabuhay. Pero ang sinasabi dito ng Panginoon ay yung ating inner spirit. Kung ano yung nasa puso at isipan mo. Paano ko po yun nasabi? Dahil tayo ay patay spiritually. Yun ang gustong ibalik ng Panginoon dun sa ugnayan niya at dun sa kanyang komunikasyon kay Nicodemo. Sabi ko nga po kanina, si Nicodemo, hasayan sa katuruan ng mga Hudyo. Hindi siya malilin lang at walang nakakataas kay Nicodemo dahil scholar po siya. Kaya alam niya kung ano yung sinasabi sa bawat Old Testament, sa katuruan ni Moses. Kabisado po ni Nicodemo yan. Pero dito, binabanggit ng Panginoon, yung kulang sa kanya, yung kanyang espiritu na patay sa harapan ng Diyos. Sabi po sa Ephesians 2, chapter 1 to 3, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and the ruler of the kingdom of the air. Ano daw po? The Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us are live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving the wrath. Diba, nung una tayo yung mga patay, hindi po patay physically, patay spiritually. Yun yung gustong buksan ng Panginoong Yesus kay Nicodemo. Kaya nga, direct to the point siya eh. Diba, nagtanong siya, Rabbi, kayo ay galing sa Diyos. Bakit? Kasi nakakagawa kayo ng mga milagro na Diyos lang ang makakagawa. Pero anong sagot ng Panginoon? Diba, direct to the point po. Iba yung sagot niya dun sa sinabi ni Nicodemo, unless a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. To be born from above, to be born of the Spirit. Kaya ito po yung need po natin na kailangan maisilang kang muli sa isang bagong buhay. Maisilang ka dahil tayo ay patay sa harapan ng Diyos. Wala tayong access. Bagamat sila, noong unang panahon, kabisado nila yung law of Moses. Kabisado nila yung nakasulat sa Old Testament. Pero may isa silang kulang. Sabi din po sa Romans 1, since what we've been known about God is plain in them. Diba? Maliwanag daw po. Because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, maliwanag po sa sikat ng araw, being understood for what has been made, so that people are without excuses. Wala na daw pong excuse para lumapit at makilala ang Panginoon. For although they know God, ito po yung ginawa ng tao, they neither glorify Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking become futile and their foolish hearts were darkened. Diba? Nandun na naman po yung hearts, yung pag-iisip. Kaya yun yung gustong baguhin ng Panginoon sa atin eh. Yun yung gustong ipaunawa ng Diyos. Na bagamat ang tao, pag tinanong mo, hindi naman ako nagkakasala, mabuti akong tao.
Sisimba ako linggo-linggo. Pero sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso, malayo siya sa Diyos. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. 'Di ba? Mula pa raw po ng likhain niya, yung creation na makikita po natin sa sanlibutan. Ang kanyang likas na hindi nakikita at ang kanyang kapangyarihang walang hanggan. Ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag pa po na inihayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang maidadahilan pa. Kahit kilala nila ang Diyos, sila hindi niya pinaralangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hal nilang pag-iisip. Di po ba makikita po natin Ito yung ginagawa po natin nung una, na malayo sa Diyos. Bagamat gumagawa ng kabutihan, bagamat sinasabing mahal mo ang Diyos, gumagawa ka para sa Diyos, pero hindi may kulang. Kaya po sabi diyan, tignan nyo po yung sagot ng Panginoon kay Nicodemo ay patungkol sa Old Testament. Bakit? Kasi nung time po nila ng kanilang pag-uusap, hindi pa po nasusulat ang New Testament. Kaya nga binanggit ng Panginoon, mamaya po makikita natin. Ezekiel 36:25-27, ito po yung pinangako ng Panginoon. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone. Yan, yung pusong matigas. And give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Yan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Bibisikan kayo ng malinis na tubig, nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, ng bagong espiritu, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong mamon, ay hindi po pala, pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu upang maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Next po. Sabi po sa 7-12 ng John chapter 3, you should not be surprised for my saying. Diba? Sabi nga po dyan, huwag ka dapat magulat sa aking sinasabi. You must be born again. The wind blows whether it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it's going. So it is everyone who is born of the Spirit. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kinakailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihi po, hindi natin alam kung saan po galing. Naririnig ang ugong nito, ngunit hindi natin alam kung saan po ito manggagaling at magpupunta. Gayon din ang bawat ipinanganganak sa Espiritu. How can this be? Sabi nga po ni Nicodemus. Ang sagot naman ng Panginoon, teacher ka pa naman ng Israel, hindi mo alam kung ano yung ibig kong sabihin. Di po ba? Parang ang sakit po nun pakinggan na tinuruan pa siya. Bagamat siya ay teacher of the law, pero ang tinuro ng Panginoon ay kakaiba. Dun sa pananaw po nila bilang mga Hudyo at bilang mga humahawak dun po sa law of Moses. Very truly I tell you, we speak of what we know and we testify to what we have seen. But still, your people do not accept our testimony. Tumugon si Nicodemus at sinabi sa kanya, papaanong mangyayari ang mga bagay na ito? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ikaw ay guro sa Israel at hindi mo alam ang mga bagay na ito. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Biruin mo, earthly things pa lang daw po yung sinasabi ng Panginoon. Wala pa.
yung mga heavenly things, na kung ano yung matitira ng tao, ng mga mananampalataya, wala pa po yun. No one has ever gone into heaven. Sino raw po? Except the one who came from heaven, the Son of God. Dito po, makikita natin ang isang daan para po masabing born again ay nag-uumpisa to sa isang bagong buhay, to start anew. Dun po sa ating binasa, Jesus is saying to Nicodemus that salvation is not the work of men, but by the obedience of the law and the traditions, but the work of the Spirit in that person. Ito po'y gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng taong lumapit sa Panginoon, naniwala sa Panginoon. Whatever he believed in before, he needs to be born again to enter the kingdom of God. Kaya nga po, ano man yung paniniwala natin na lumalaban at sabihin natin lumalaban sa sinasabi ng Panginoon o ng kanyang salita, ang lahat ng yun ay baliwala. Walang kabuluhan yung paniniwalang yun. Kasi wala pong papantay sa salita ng Diyos. Walang papantay sa sinabi ng Panginoon. Truly, verily, I say to you, you must be born again. Paano naman po yung sinasabi ng iba? I'm born this way, di po ba? Pinanganak na ako dito eh. Lumaki na ako dito. Dito na ako nagkaisip. Itong paniniwala na to, yung pinangahawakan ko. Kapatid, ang sinabi ng Panginoon ay sinabi niya, you must be born again. Lahat po tayo pupunta ron. At pag sinabi mong mas para sa Panginoon, ito'y command na dapat po nating sundin, na dapat po nating gawin. The wind blows where it wishes. Dito po nagbigay siya ng illustration. Kung paano daw yung hangin na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo, hindi mo alam kung saan po nagmumula. It is not man that controls the work of God, but God Himself through the Holy Spirit. He does not know and he does not believe. Nung una, si Nicodemo po, totoo hindi siya naniwala. Diba? Dahil nga dun sa kanilang usapan. Pero pag binasa nyo po yung John chapter 7, John chapter 19, makikita nyo na si Nicodemo po ay naging believer na ng Panginoon. Paano ko po yun nasabi? Si Nicodemo, yung nag-donate ng pabango na ibinuhos sa Panginoon. Di po ba? Naniwala po siya dun sa kanyang encounter dito po sa John chapter 3. Nicodemus in his mind cannot accommodate this new thing. Di ba? Narinig nyo na po yan. Sabi kasi nung iba, pagka sinabi mong born again, ay, bagong relihiyon ba yan? Di po ba? Ano bang ginagawa dyan sa inyong samahan? Di ba? Dito po, pinag-aaralan natin na ang pagiging born again ay hindi po relihiyon. Pag-anib na ikaw ay maliligtas. Hindi po isang sekta, kundi po ang pagiging born again ay isang lifelong relationship natin sa Panginoon. Ang pagiging born again ay isang lifelong experience of transformation through the Holy Spirit. Yun po yung sinasabing born again. Hindi po sinabing ikaw ay hindi kasama sa born again, hindi ka na maliligtas. Pero ang sinabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. Hindi po sinabi ko yan. Sinabi po yan ng Panginoon. Dito rin po makikita natin 2 Corinthians 5:17. At alam ko, alam nyo na po ito. Therefore, if anyone is in Christ, ano daw po siya? He is a new creation. All things has passed away. Behold, all things have become new. Isa ka ng bagong nilalang. Di po ba? Maraming sinasabi sa Bible kung ano daw po ang born again. Ito daw po ay transformation, regeneration, spiritual birth. Diba? Kahit ano pong sabihin nila, ang importante
ay yung tunay na pagbabago sa buhay po natin. Nagmumula sa loob, palabas. Kaya nga 'di ba yung pelikula Inside Out? 'Di ba? Pinakikita doon yung joy, si Joy, nandun po yung angry, 'di ba? Nakikita nila doon sa tao. Ganon din po 'yun. Ang nais ng Panginoon, magmumula yung pagbabago dito po sa kaibuturan ng ating puso at sa ating pag-iisip. Kaya nga sabi ng Romans, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, ano daw po yung kailangan? Offer yourself, your body, as a living sacrifice, holy, pleasing, and acceptable unto God. Bakit? Do not conform any to the pattern of this world. Sa paanong paraan daw? Nandun sa verse 2. Do not conform to the pattern of this world. Sa paanong paraan? But by transform, by renewing of our minds. Di po ba? Ito yung pinakanais ng Panginoon eh. Na baguhin yung ating puso't isipan. Then you will able to test and approve what God's will in His good, pleasing, and perfect will. Kaya lang tayo makakalakad. Bakit kasi puso? Di ba? Natanong nyo na po ba? Kasi di ba saan ba nagmumula yung desire ng tao? Sa puso natin. At nakikita natin na kapag didesisyon ka sa pamamagitan ng pag-iisip mo, kung tama yung desire mo, tama ang magiging desisyon mo. At kung mali yung laman ng puso mo, mali din yung magiging desisyon mo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Di ba? Diyos pa rin ang gagawa, hindi po sa sarili nating lakas at kakayahan. Sabi nga po dyan, verse 14, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son unto the world to condemn the world, but to save the world sa pamamagitan po ni Kristo. So how is a man born again? Diba? Kanina po, palagi nating naririnig. Una, makikita natin, paano daw ba maliligtas ang tao sa pamamagitan ng panganak na muli o maipanganak na muli, mai-born again ka? Ano nga ba yung tinutukoy ng Panginoon pagdating sa born again? Ano yung nais niyang sabihin? By believing in the Lord Jesus Christ and what He did for us. Again, this has to be contrasted to what Nicodemus believed as regard to being saved, which is the obedience of the law of Moses and the tradition of the elders. Di ba makikita niyo po yung, kung babasahin niyo siya ng paulit-ulit, yung buong kabanata na yan, napakaganda nung pag-uusap nila. Kasi ang Panginoon, hindi siya nag-iiwan ng question kay Nicodemo. Kumbaga inilalahad po ng Panginoon kay Nicodemo, una, paano ka maliligtas sa pamamagitan ng born again? Ano yung sinasabing born again? To be born from above. To be born of the Spirit. Ano yung ibig sabihin nun, Panginoon? Binanggit niya pagdating po ng John 14 to 18. Ito yung sinasabi dun. Bakit? Kasi nagtetestify ang Panginoon sa harapan ng mga tao noong unang panahon. Pero hindi sila naniniwala na si Kristo ang tagapagligtas. What to believe about Jesus Christ? God loved the world. Diba? Mahal niya ang tao. Kahit kung sino ka pa man. Yung iba nga, ano man yung uri ng gender mo. Diba? Hindi po transplant yung magpapabago sa gender natin. Kundi ang Panginoon lamang ang makapagpapabago kung sino nga ba tayo. Mahal ng Diyos ang lahat. Jesus came to save the world, not to judge it. Diba? Hindi po siya nagpunta, kaya nga po siya namatay. Inialay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Namatay ang Panginoong Yesus. Para po yung wrath ng God,
yung galit at puot ng Diyos ay hindi po bumagsak sa atin, kundi bumagsak sa kaiisa-isa niyang anak na lubos na nagmamahal po sa atin. Anyone who believes in Christ and what He has done will not perish, but will given eternal life. Diba? Yun po yung hindi mabibili ng mundong ito. Hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito. Yung eternal life. Dahil yan po ay libre na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Tulad po ng illustration natin, alam niyo po ba yan? Yan po yung, kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, ang Panginoon, ang kausap niya, teacher of the law. Alam niya yung kautusan. Kaya dinadala niya si Nicodemus sa Numbers, dun po sa Old Testament. Ano pong sabi diyan? Moses serpent. The Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. Anyone, sabi po diyan, anyone who is bitten can look at it and live. Mabubuhay pa rin po sila kahit na natuklaw sila ng ahas. So Moses made a bronze snake and put up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and look at the bronze snake, they live. Diba? Ini-illustrate ng Panginoong Hesus na kung sino yung nasa taas na bumaba, ay yun ang Panginoong Hesukristo. Tulad nung ginawa ni Moses nang siya ay lumikha ng ahas o ng pole na mayroong ahas. Diba? Bronze snake po. Na lahat nung titingin po doon sa ahas na yun ay mabubuhay kahit po sila ay may kagat ng ahas na yun. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoon? Diba? Na tayo mga mananampalataya, si Jesus Christ yung ating pag-asa. Wala na pong iba. Walang relihiyon, walang sekta, walang samahan na makapagliligtas at makapagdadala sa atin, kundi tanging ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang pagiging born again, hindi po ito isang relihiyon. Sabi ko nga po kanina, ito ay isang relasyon, malalim na relasyon na naunawaan mo kung bakit ka minahal ng Diyos. Kung bakit ibinigay ng Diyos yung kaisa-isa niyang anak para sa iyo, para ikaw ay maligtas. Maligtas sa tiyak na kapahamakan, sa puot at galit ng Diyos na dapat po sasaluhin natin. Pero ang Panginoong Hesus ang siyang sumalo po nito. The consequences of faith. Believers will not judge anymore. Ito po yung napakagandang bagay, pangako ng Panginoon para sa atin. They are saved and covered by the works of Jesus Christ. Ayon po dun sa ating binasa. Diba? Tignan nyo po yun. Iniligtas ka ng Diyos, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na taon na buhay mo. Dala-dala mo yung kaligtasan na yun. Dahil ikaw ay naniwala, dahil ikaw, yung buhay mo ay isinurrender mo sa Panginoong Hesus. Di po ba napakasarap na hindi mabibili ng anumang bagay dito sa lupa? Yung kaligtasang hatid na ibinigay ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po dyan, whoever believes in Him, he is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Yun po yung nakakatakot. Sabi nga po ng Bible, nakakatakot daw mahulog sa kamay ng Diyos. Pero kung ikaw ay naniniwala, wala kang dapat ikatakot sa kamatayan. Because they have not believed in the name of God, God's one and only Son. Siya na sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na. Romans 8:1. Therefore therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus Christ. Bakit? Who do not walk according to the flesh. Diba? Hindi na raw po tayo namumuhay, but according to the Spirit of God. For the law of the Spirit of life is in Christ, has made me free from the law of sin and death. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Kaya po ang pagiging born again, hindi po yan
sinasabi mo lang na born again ka, sumasama ako sa mga born again. Hindi po. Ang born again, sabi ko nga po kanina, lifelong relationship with God and a lifelong experience of transformation through the work of the Holy Spirit. Yan yung tunay na born again. Madali mong sabihin na born again ka, pero para sa Panginoon, paano ka lumalakad ng may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos? The consequences of faith. Unbelievers are already judged. Why? Because they did not trust the only way God has given, but instead, they love darkness and remain in it. Nanantili sila dun sa kasalanan na kanila pong ginagawa. This is the verdict. Light has come into the world, but the people love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Kaya po, tayo na mga mananampalataya ng Diyos, diba? Totoo po yun na ang pagtawag ng Panginoon hindi natin alam. Diba? Tulad ko po, dati ako kabilang sa isang malaking sekta. Sabihin natin isang malaking relihiyon. Diba? Kung ano man yung mga tradisyon, naroon po ako, kasama nila ako. Pero ang Panginoon, nagbubukas siya ng daan, di po ba? Para ma-encounter natin kung sino nga ba talaga siya. Bagamat ako po'y lumaki na relihiyosong tao. Diba? Sunday after Sunday, kasama ko yung mga magulang ko, nagsisimba. Pero dumating yung time na nakagawa ko ng desisyon na hindi po karais-nais, di ba? Umalis ako dito sa lugar na to. At alam po yan ng aking mga kasama, nakakakilala sa akin. Ako'y nag-ibang bansa, di ba? Sa Marikina. Doon, di ba? Yun, ganun po. Pero sabi ko nga, bagamat ikaw ay relihiyoso, binubuksan pa rin ng Diyos ang pintuan para makilala mo kung sino talaga siya sa buhay natin. At yung tita ko, yun yung nagbukas ng pintuan. Ano nga ba yung born again? Diba? Medyo maiyak na ako. Joke lang. Doon ko nakilala na lahat ng ginawa ko, kahit na ako'y relihiyosong tao, ay isang laban sa harapan ng Diyos. Biruin nyo, 18 years old lang po ako, ay nakapatay na ako. Nakapatay ng ano po, ng bata. Diba? Nakapagpalaglag po ako ng sanggol sa sinapupunan. At para sa akin, okay lang yun. Pero nung makilala ko ang Diyos, isang napakabigat na kasalanan yung aking nagawa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pamamagitan ng tita ko. Alam kong nanonood siya ngayon na siya ay nagbukas ng daan para makilala ko kung sino ang Diyos. At gayon din po. Gayon din po. Kaya kung naituro to, kasi gusto kong makita natin na tayo'y inaanyayahan ng Diyos, na siya ay makilala natin. Makilala natin kung sino nga ba tayo sa kanyang harapan at ano yung nais niya para sa atin. Hindi importante na tayo'y lumaki, na tayo'y relihiyoso, lumaki sa mga bagay na naniniwala na tama sila. At hindi ko rin po sinasabi na ako'y mali at sila ay tama. Na sila ay mali at tama ako. Hindi po ganun ang sinasabi ko. Ang gusto ko pong sabihin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot enter to the kingdom of God. Ito isang utos na ang Panginoon ang siyang nagbaba sa atin. Utos na tayo ang susunod ayon sa ating kagustuhan, ayon sa ating choices at kapilian. Pero ipinakita na ng Panginoon na kung ikaw ay hindi maniniwala, mananatili sa iyo ang puot, galit ng Panginoon.
Pero mga kapatid, kaya nga may pag-asa pa tayo eh, di ba? May buhay na ibinibigay ang Diyos sa bawat araw. At ito yung inaasahan niya mula sa atin. Na ma-encounter natin ang Panginoon kung paano na-encounter ni Nicodemus ang Diyos sa buhay niya. Ganon din po. Tayo inaanyayahan na lumapit sa Kanya. Dahil siya lamang ang makapagpapabago sa atin. Walang anumang tao, walang anumang relihiyon, walang anumang sekta o samahan ang makapagbibigay ng kaligtasan sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Isang malakas na palakpak naman dyan. Kaya po, alam niyo, napakasarap pong mabuhay bilang isang mananampalataya. Nakikita lang ng iba, kasi syempre ang buhay mahirap, kailangan mo magtrabaho. Ito yung nagiging dahilan eh. Yung mga reason at mga excuses ng tao para hindi sila lumapit sa Diyos. Diba? Nagsisimba naman ako. Diba? Nagkakaloob naman ako. Gumagawa naman ako ng mabuti. Pero hindi po yun, kapatid, yung sinasabi ng Panginoon na gusto niya sabihin sa kanyang mga salita. Ang kailangan natin, yung tunay at tamang relasyon sa Diyos. Kung paano mo tinatrato yung asawa mo, kung paano mo tinatrato yung anak mo, ganun din masigit at lalo matratuhin natin ng Diyos kung sino nga ba siya sa ating buhay. Diba? Kaya po, sabi nga nung iba, yung bagong buhay daw, mag-uumpisa yan sa bagong sasakyan, bagong bahay, bagong business. Hindi po, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, you must be born again. Doon mag-uumpisa yung bagong buhay sa Panginoon. At bilang pagtatapos, what does it mean to be born again? To be born again, it is to be saved from the penalty of sin by believing in the Lord Jesus Christ and what He has done for us. He sent by God to suffer for our sins. He died on the cross so that we will live again. Magkaroon tayo ng bagong buhay. This means starting a new life in our spiritual life. Isang bagong simula sa ating relasyon sa Panginoon. We must lay aside our beliefs and start again in Christ. It is also called being born of the Spirit. Bakit daw po? Because it is the Spirit that causes this work to happen in us. Men or religious system cannot accomplish this kind of salvation or any work. Sabi nga po dyan, to be born again is to be saved by faith and thus start a new life in obedience and service to Christ. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo magtapos sa pananalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Panginoon, salamat po ng maraming sa hiwaga ng iyong mga salita na minsan pa naming narinig. Dalangin po namin na samahan mo kami lagi na maipaunawa, Panginoon, ang kahulugan ng pagiging born again. Hindi lamang ito sa bibig, Panginoon, kundi sa isang puso na patuloy na sumusunod at susunod sa kalooban mo. Dakilang Diyos, tulungan mo nga po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. At ikaw po, O Diyos, ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon, sa lahat-lahat ng aspeto ng aming buhay. Patuloy na itinitiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay para po sa amin. Lord God, pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maraming salamat po.